Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, isi-share ko sa inyo kung paano kayo makapag-file or makapag-comply ng SSS AKOP through online. So, ngayon is year 2024. So, may bagong update na naman si SSS kung paano kayo makapag-comply through online. Ngayon, bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ito yung unang requirements na i-prepare ninyo, ang Annual Confirmation of Pensioners Reply. Ayan, so itong form na ito is downloadable to online. Then after nyo ito ma-download, ipaprint nyo lang ito. Ayan, so ito ay dalawang form. Ito ang page 1. Ito naman ang page 2. Then guys, para naman sa tamang pag-fill up nitong form na ito, so may tutorial ako nito. Ilagay ko lang yung vlog tutorial ko nito sa description ng video na ito or sa comment section. So, click nyo lang yung link para mapanood nyo kung paano ang tamang pag-fill out nito dito. Ayan, so ito yung dalawang form or requirements na kailangan ninyong mapafill upan para mamaya is isasubmit natin ito. Next form naman is self-declaration form of survivor pensioner on non-remarriage or non-cohabitation. Ayan, so take note na hindi lahat pwedeng gumamit ng ganitong form dahil ang form na ito is para lamang sa mga balo or widow. So kung kayo ay namatayan ng asawa at nagpipensyon na ngayon, so kailangan meron kayong ganitong form. Pero kung kayo ay nagpipensyon dahil sa retirement o dahil sa dependent or disability benefits, so hindi ito applicable sa inyo. Again, para lamang ito sa mga namatayan ng asawa. Next requirements naman tayo is kailangan magpicture kayo, hawak nyo yung newspaper. So, ang newspaper dapat guys is updated. Dito, kailangan updated yung date na nakalagay sa inyong newspaper. So, ngayon, dahil ngayon is January 2024, then halimbawa yung compliance ninyo or schedule ng inyong AKOP is January. So, dapat January 2024 din yung date na nakalagay sa inyong newspaper na hawak ninyo. Dapat updated or kasalukuyang date or month. Then guys, para naman sa mga nahirapan kung saan makabili ng newspaper, so punta lang kayo sa mga 7-Eleven branch at doon kayo bumili ng newspaper. So updated sila, halimbawa pagpunta nyo sa 7-Eleven, so kung anong date na pagpunta nyo doon is, yun din yung date na binibenta nilang newspaper. So guys, dahil kayo ang pensioners, so of course kayo dapat ang may hawak ng newspaper na ganito. So make it sure lang nakitang-kita yung date na naandito para 100% na okay yan kay SSS. Then dito pala guys, dapat ang pagkahawak nyo ng newspaper is under your chest level. Ayan, so dapat hanggang dito. Ayan, so sa chest level ninyo, naka-straight yung newspaper. Dito pala guys, dahil bata naman yung may hawak ng newspaper, so understandable na yan kay SSS na hindi talaga masyadong maayos ang pagkahawak ng newspaper dahil of course bata ito. So dapat ang pagka-picture ninyo is under the chest level. Dapat nakaganito yung newspaper. Ayan. Next requirements naman is PSA birth certificate. So, para ito sa mga dependents na under guardianship. So, hindi ito applicable sa lahat. So, para lamang ito sa mga
dependent pensioner. Kung hindi to applicable sa inyo, so huwag kayong mag-submit ng ganito. Ito ay PSA birth certificate ng minor or no dependents. Next requirements naman is your one valid ID. So, take note guys na pag once na primary ID yung gagamitin ninyo is kahit isang ID lamang. Driver's license ko is belong siya sa primary ID. So, isa lang yung ID na ipapasa natin. So, ano nga ba yung mga primary ID? Dito, ito naman yung mga primary ID na tinatanggap ni SSS pag once na mag-submit kayo ng AKOP online. Ito yung UMID ID, SSS ID, Philippine Identification Card, Alien Certificate of Registration, Driver's License, Firearm Registration, License to Own and Possess Firearms, NBI, Passport, Permit to Carry Firearms Outside of Residence, Postal Identity Card, Seaman's Book, at saka panghuli is Voter's ID. Ayan guys, so yan lang yung mga listahan ng mga tinatanggap ni SSS na mga ID. Ngayon, paano naman kung halimbawa is wala man lang kayong primary ID? So, ito is mga primary IDs. So, ang gagawin ninyo is pwede kayong makapag-submit ng any of two other IDs. Take note na pag once na wala kayo ni isa dito sa mga ID na naandito, pwede pa rin kayo makapag-comply ng AKOP. Kailangan nyo lang mag-submit ng dalawang IDs na secondary. So, ano yung mga secondary IDs? So, secondary IDs is tulad ng mga police clearance, TIN ID, PhilHealth ID, at Pag-ibig ID. And so, yun yung mga nabanggit ko, ang mga secondary IDs. So, again, pag may ID naman kayo, isa sa mga nandito, so one valid ID lamang yung ipapasa ninyo, isa sa mga naandito sa primary ID. Then, para naman sa mga walang mga primary IDs, kailangan mag-submit kayo ng at least 2 valid ID na mga secondary ID. Dito pala guys, kung kayo ay permanent total disability pensioner, so dapat is mag-submit din kayo ng medical certificate ninyo at certified true copy of your result of laboratory procedure. Then guys, pwede din kayong makapag-request ng home visit. Yan, yun lang yung mga requirements na kailangan natin i-prepare. Ngayon, kailangan na natin ipasa online ang ating mga requirements. Dito, pwede kayong gumamit ng Yahoo Mail or Gmail. So, mamili kayo kung anong email yung meron kayo. So, sa akin, Gmail yung ginagamit ko. Click lang natin yung Gmail. Ayan, so dito para makapag-email tayo kay SSS, click nyo lang itong compose. Then, type nyo lang dito yung email ni SSS. So, ang email ni SSS is, so ayan guys, ito na yung email ni SSS, member_relations@sss.gov.ph. So, take note dito sa email ni SSS. So, pag mag-email kayo dyan is nakablock na yung mga message or email natin sa email na ito. So, dahil sa bagong update guys, pag once na mag-email kayo dyan sa email ni SSS, member_relations@sss.gov.ph, so mabablock lang yung message ninyo. So, hindi yan matatanggap ni SSS dahil sa bagong update nila is hindi na dyan kayo dapat mag-i-email. So, ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano natin makuha yung email ni SSS via online. Ngayon guys, open nyo lang yung Google search ng cellphone ninyo. Dito sa may search, click nyo lang yan. Then, i-search nyo lang yung SSS website. Then, makikita na agad natin yung website ni SSS. Click lang natin yan.
Then, ayan, dito na tayo sa mismong website ni SSS. So, dito, scroll nyo lang sa pababa. Then, makikita nyo dito guys yung branch directory. Click natin yung branch directory. Ayan. So, dito, i-specify location na siya. So, select region tayo. So, halimbawa guys, kayo ay taga Pasig or mas malapit sa Pasig. So, select nyo yung region. Select region. Then, Pasig is belong siya sa National Capital Region. So, click natin yan. Ayan. Then, branch. Select SSS branch. Click natin yan. So, take note dito guys na kung ano yung address ninyo or saan kayo malapit na branch na SSS branch is yun yung piliin yung branch na pagsubmitan ninyo ng AKOP ninyo. So, halimbawa kayo ay taga Antipolo Rizal, so piliin nyo yung SSS branch ng Antipolo. Ayan, so sa akin is Pasig, so hanapin ko yung sa Pasig. So, dito sa Pasig guys, as you can see, may dalawang branch yung SSS sa Pasig. So, halimbawa, mas malapit ako sa Pasig Pioneer. So, Pasig Pioneer yung pipiliin ko. So, click natin yan. Ayan. Automatic guys, pagkalagay nyo ng branch, so automatic makikita nyo na agad yung email address ng Pasig. Dahil ito yung email address ng Pasig, so yan yung ilagay natin sa email natin pag once na mag-email na tayo ng ating AKOP requirements. So ngayon, copy na natin yung email address ng branch ng Pasig. So diin lang natin ito guys para makopy natin. Then click copy. Then click copy. So, ayan guys, nakopy na natin yung Pasig Pioneer na email address. So, ngayon, balik na tayo sa ating email. Then, ngayon, sa 2, ipipaste na natin dyan yung email na kinopy natin. Ayan. So, ito na yung email na gagamitin ninyo tuwing mag-AKOP kayo yearly. So, ngayon, dito sa subject, so lagay nyo lang yung subject ninyo is AKOP compliance. Ilagay nyo dito is yung kumpletong pangalan ninyo. Halimbawa, ang kumpletong pangalan ninyo is Jobs R Blog. Ayan. Then, dito naman sa email, click nyo itong email, compose email. Dito, maglagay kayo lang ng information, good day. Ito lang yung sample format ko pag mag-email kayo kay SSS. So guys, pwede namang dagdagan nyo yan ng information na ilagay dyan. Nasa inyo kung gusto pa kayong ilagay dyan. So ngayon, attach na natin yung mga requirements natin na ginawa natin kanina. Dito, click na natin ito. Ayan, click nyo yan para ma-attach natin. Then, click attach file. Then, hanapin nyo yung pinicturan yung mga requirements. So, ayan guys, ito yung form kanina. Ayan, so, diin nyo lang para makapag-attach tayo ng madami. So, depende yata sa cellphone guys. Hindi ko sure kung makapag-attach kayo ng mas mahigit pa sa isa ng sabay-sabay. So, sa cellphone ko is pwede. Ayan, next is itong ID natin, pangatlo. Next is yung newspaper na hawak. Ayan. So, yan lang yung applicable na requirements na kailangan kong ipasa. So, click na natin tong select. Ayan. So, makikita nyo dito, ito na yung requirements na kailangan nating ipasa kay SSS. Okay na yan lahat. So, click nyo na itong send. Ayan. So, yan yung send. Then, guys, pagka-click nyo yan, magsisend na yan. So, hindi ko lang yan i-click dahil magsisend yan doon kay SSS.
So, of course, itong vlog na ito is for tutorial purposes lamang. Kung nyo makapag-send nitong mga requirements, so hintayin nyo yung email ni SSS, i-email back si customer service ni SSS na okay na yung akop ninyo. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-comply sa SSS Akop online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thanks for watching!